Coach Chot is back. Sa mga hindi nakakaalam at nakapansin, ay muli na ngang nagbalik bilang head coach ng katropa si Coach Chot Reyes. Kanyang pinalitan ang pansamantalang head coach noon na si Coach Jojo Lastimosa. Kung tutuusin, siya pero naman kasi talaga ang naka-assign bilang head coach ng katropa, pansamantala lamang siyang umalis para mas makapag-focus noon sa pagiging head coach ng Gilas Pilipinas noong FIBA World Cup 2023, at matapos nga ang naging torneo na yon. At ng onting pahinga, ay itong Season 48 Philippine Cup, and for the next conferences, ay siya na nga ang magiging head coach for long time ng TNT Tropang Giga. Kung saan, sa kanyang pagbabalik, ay isa ring napakagandang panalo ang kanyang naibigay kaagad sa koponan, winning against Rain or Shine, by just 1 point, 108-107. So eto na nga kayang pagbalik bilang head coach ni Coach Chot sa katropa ang maging pagbawi na rin ng koponan upang makuhang muli ang kampyonato. Kung inyong matatandaan, sa pagbalik head coach sa PBA noong 2020 ata yon, yung PBA bubble. Si 9-time PBA champion Coach Chot Reyes, ay nakapagdala kaagad ng kampyonato sa kanyang koponan. Kaya naman itong kanyang pagbalik this Season 48 Philippine Cup, ay hindi rin malayo o imposible na mangyari. Sa kabilang balita naman, may mga rumors na may coaching offers sa abroad si Coach Tim Cone. Tila mas napamangha pa nga niya kasi ang iba't ibang mga liga and teams abroad after his coaching and his system na naipakita nung nakaraang first 2 games this FIBA Asia Cup qualifiers, kontra Hong Kong at Chinese Taipei. At syempre, bukod pa yan, sa very outstanding resume na meron si Coach Tim Cone, especially, yung kanyang mga achievements sa PBA, the most winningest coach in the history of PBA. Remember, anyways, kung matatandaan, naimbitahan na nga rin si Coach Tim Cone noon, para maging parte ng coaching staff, bilang assistant coach sa Miami Heat's 2022 Summer League team. Talagang very one of a kind coach itong si Coach Tim Cone, not just because he has a powerful, strong and a stacked roster with Ginebra sa PBA, pero panggiti rin kasi yung takbo ng sistema under his coaching, na hindi nagawa ng ibang mga coaches na ating nakita. Kaya naman hindi na nakakapagtaka, na maimbitahan to coach with other teams si Coach Tim Cone, especially sa abroad pa. Samantala, patungkol naman dito, syempre loyal, at stick lamang with Ginebra and Gilas Pilipinas si Coach Tim Cone, kahit ano pang laki ng offer at kahit ano pang liga or team ang mag-offer sa kanya ng nasabing position. Sa kabilang balita naman, bukas pa rin ang usapan patungkol sa William Navarro TSMC, at ang isang particular na SMC team na may interes sa nasabing manlalaro, ay ang San Miguel Beermen. Probably, yung iba sa inyo, hindi natanda, o nalimutan na ang pangalan na ito, bukod sa hindi kasi siya naisasama na sa roster ng Gilas Pilipinas, wala at hindi pa nga rin siya aktibo ngayon sa PBA. At ito, ay dahil sa isang injury. Well, noong December 2022, ay kung saan, na-injured nga ang manlalarong ito. At ang malala, ACL injury pa yun. Pero, bagamat ganoon, inaasa na makakabalik pa rin naman siya sa PBA. Kaya nga even injured, may teams pa rin ay interesado sa kanya. Bago kasi ma-injured, even with Gilas against international teams and players, at lalo na sa PBA, ay kanyang ipinakita kung gaano siya ka-dominating, almost triple-double kung mag-average ito, at almost triple-double every night ang kanyang performance. At isa pa, para naman sa Beermen, ay saktong-sakto ang manlalarong ito. Dahil alam naman natin na, isa sa mga butas na sinusolusyonan ngayon ng Beermen ay yung kanilang wing position. Bagamat may mga players naman kasi sila na kayang maglaro ng wing position, pero kasi, yung isang solid winger talaga, ay wala sila. Kaya naman ang isang William Navarro is perfect addition and choice nga naman sa kanilang koponan.